Welcome back to me and to me and to me and to you guys. Welcome to Kakang's Dalikan Food Cravings. At syempre, alam nyo naman, kapag food cravings, pag may nunal ka sa paa, pagbigyan mo na. So, nandito tayo, continuation ito ng ating paglalakbay noong tayo ay nasa Paris pa lamang sa Normandy. Ito, dito sa kanilang mga tulay, mga kalsada, mapapansin mo talaga na iba yung kulay ng kanilang kalangitan. Totoo, isa ito sa mga napansin ko na parang mas, alam mo yun, mas blue, mas bluer. Mas may color blue ang kanilang kalangitan. Pero at this time, kasi medyo umuulan dyan, pero may araw. Kaya medyo malamig yung simoy ng hangin. Tsaka napakalinis din ang kanilang mga kalsada, in fairness. Pero isa lang yung napansin ko sa kanilang lugar. Medyo may kadiliman kapag gabi. Kasi na-experience na naming mag-joyride. Kapag gabi, medyo madilim. Wala silang gaanong mga street lights. Yes. So, ayan yung mga nadadaanan namin. Kasi meron kaming hinahanap na isang parang napakataas na bridge. Bridge ba yun? Or tulay? Or kalsada lang siya. Oo. Parang minsan paghahanap mo sa yung future, ganyan. Ayan na, nakikita nyo na siya over there. Yung parang triangle yan siya. Yan na yata yun yung hindi pa pala yan. Disenyo pala yan ng kanilang kalsada. Meron kaming dadaanan dyan, papunta sa Etretat. This video was taken before mapunta kami sa Etretat. Kasi napaka-boring naman. And na-amaze din kasi ako. Kasi ang dami-dami nilang mga kapunuhan. Ayan. Ang dami-dami nilang mga kapunuhan, green na green. Although medyo hindi kaluwagan yung kanilang mga kalsada, pero maganda siya tignan kasi green na green yung kapaligiran. Marami kang madadaanan na mai-enjoy mo. Kaya hindi ka masyadong maboboard kapag naglalakbay ka. Parang kagaya niyan. May plus music. Yan. Yan naman ang mga pag-joyride lang ang labanan. Lagyan mo ng music, ay talagang malilibang at malilibang ka. Sabi nga nila, music plus joyride, stress reliever na yan. Totoo yan mga kapatid, kaya kadalasan kahit na hindi naman kami masyadong exciting or hindi siya well known yung pupuntahan namin. Masarap lang talaga siya sumakay, tapos magkukwentuhan, tapos magkakaroon ng mga chika-chikahan, kadalasan mga buhay-buhay. Pag naubos na yung kwento ng buhay mo, syempre isasama mo naman yung kwento ng buhay ng kapitbahay mo, di ba? And of course, maalala mo rin yung mga nakaraan, paano ang buhay mo noon, maikukumpara mo sa buhay mo ngayon. Kaya, isa itong napakagandang stress reliever na sinasabi nila kapag joyride lang ang labanan. Diba? Tsaka meron kang at peace kasi may mga friends, may mga kakilala na isang outlet nila or isang way para malesen yung kanilang boredom, ma-relax yung kanilang katawan sa pagtatrabaho, maiba yung kanilang mood, mahangina ng kanilang fesla, huminga ng malalim, ay yung pag-joyride nila. Especially kung nasa mga tamang tao ka, yung tama yung driver, at tama din yung pasahero mo, di ba? So, ayan, medyo malapit na kami dun sa pupuntahan namin. And sobrang lang siya, sobrang ma-appreciate mo lang kasi itong trip na ito was like 1 hour and 30 minutes drive yan. Pero hindi namin namamalayan, ang bilis-bilis nga namin dyan. Hindi namin namamalayan na malapit na kaming makarating sa pupuntahan namin. Siyempre. Tsaka mapapansin mo dito sa Europe, ang ganda-ganda ng mga nila, ng kanilang mga bahay and buildings and structures. Kasi parang iisa yung disenyo nila. Parang iisa yung disenyo ng mga bahay nila na parang old. Yung pagkakaroon nilang design kahit newly built yung kanilang bahay because of the color of the bricks
na ginagamit nila, 'di ba? Kaya napakaganda kasi parang uniform lahat yung kanilang mga pupuntahan. Ay, okay, pupuntahan, sorry, uniform lahat yung kanilang mga bahay. So, yun, ang ganda-ganda talaga, promise. And, makikita mo, lalo na kapag nasa sentro ka ng Paris, but at this time, outside Paris kami, Normandy yung pupuntahan namin. Kasi, dito talaga makikita yung Etretat na kung saan sa mga poster, sa mga cards mo lang makikita. And, based sa aking pagbabasa-basa, imagine mo, hindi mo ma-expect kung gaano kagaling. It's nature talaga yung pagkakagawa nung landscape nila doon. Lalo na yung mga maraming descriptions kapag i-try mo na i-search sa Google, pero ibang-iba pala talaga kapag nakita mo siya sa personal. As in na parang ma-question ka na sa sarili mo na, oh, meron palang ganitong lugar. Meron palang ganitong creation ang Panginoon na makikita mo at nakatago lamang. Kaya tama yung sinasabi nila na maluwang ang mundo. We have to see the world. Discover the world. O, diba? Discover the world. At saka, lasapin mo, namnamin mo yung kagandahan ng kalikasan. Kasi aside from makikita mo yung nature na wala pa talaga siyang na-change na sa image niya. Although around the area marami ng mga restaurants na nakapatayo, pero na-preserve nila yung uniqueness and appearance, natural appearance nung Etretat. So, maraming mga pumupunta na mga turista, mga gustong makita ang place na yan. And ang nakaka-excite doon ay first time ko lang marinig na merong parang ganyang lugar. So, tingnan nyo naman po yung kalangitan dyan sa part na yan ng video. Diba? Parang ang sarap-sarap. Parang feeling mo tuloy, parang kung ibon ka, masarap siya mag-fly lalo ka dyan. Yun talaga yung isa ko sa mga napansin ko. Tsaka yung hangin nila. Napaka-fresh ng hangin. Napakalamig na parang dumadampi sa skin mo, especially sa face mo. Napakalamig yung parang actually parang yung parang nagbubukas ka lang ng ref. Tapos biglang ang init-init sa labas, pero ang sarap-sarap talaga sa pakiramdam. Kasi talagang mapifeel mo na ibang lugar, yung nasa ibang lugar ka. Ayan yung mga malapit na kami dyan, nag-walk-walk kami, ayan. So, bago kami pumunta dun sa seaside, kung saan nandoon yung target na view na pupuntahan namin, naglibot muna kami sa area na yan. Tinitingnan namin yung mga restaurant, kung ano yung mai-offer nila, anong itsura nung city na yan, ano yung meron sila. So, kompleto naman sila. Parang, it's like all-in-one package na may mga restaurants, may mga hotels na rin na nakatayo. And may maraming mga turista talaga na ini-enjoy yung weather. Kasi yan ay medyo sunny, windy and rainy. Unpredictable kasi yung kanilang weather. Ayan. So, nandito yung sentro ng kanilang lugar. Ayan. Pagpasok mo diyan, mabibili mo yung mga souvenir, parang souvenir shops, kung ano yung sikat sa Normandy. Ayan, hindi na kami pumasok kasi parang naghahabol na kami ng oras kasi uulan. Later that time, uulan siya. So, hindi na kami pumasok sa part na yan. Nagstay na lang kami sa labas. So, ma-appreciate mo talaga, ma-miss ka talaga. Ang daming magaganda talaga dito sa Europe. Especially, tingnan nyo naman yung disenyo ng kanilang shop, building ba yan? Ayan, famous din yan yung mall clock, yung clock na yan. So, makikita nyo, iba talaga yung kanilang disenyo. Look at this. Itong building na ito. Parang lang siya, nasa
crossroads lang, nasa gitna ng kalsada. Pero pahaba siya. Hindi siya talaga maluwang, pero pahaba siya. So, papunta na kami sa seaside, sa part na yan. And kinakabahan ako na nagbi-mix emotion, na masaya, na excite, ano yung mag-feel mo. Restaurants, lahat yan yung nasa ibaba. At mga hotels naman yan, parang yung mga room for stay, parang ganon, yung part na yan. So, ayan, unti-unti, pumupunta na tayo. Napakaliit ng area, pero kompleto na siya. Wala ka nang hanapin, may mga groceries din. Pero that was Saturday, so some shops are closed. Yan. So, ayan, mahangin-hangin na yung buhok. Mahangin-hangin na kasi malapit na kami dyan na makarating sa seaside. Ayan, o yun, diba? Ayun, hotel din yun siya. So, in a minute, nandyan na kami sa seaside. So, excited kami. Masarap sa pakiramdam kasi another adventure na nasa bucket list namin ang machi-check na naman. Another dream na naging reality. So, sabi nga, huwag kang mapagod na mangarap. Anong malay mo, ikaw din sa susunod, makakapunta ka rin sa mga lugar na gusto mong mapuntahan at makikita mo rin yung mga lugar, mga bagay-bagay na gusto mong makita. So look at that. Ang layo-layo pa lang pero ang ganda-ganda na, 'di ba? Yan talaga siya sa entrance pa lang yan. Sa pagbungad mo pa lang makikita mo talaga na super duper ganda yung ambience, the feeling, parang i-uplift niya yung emotions mo, yung parang ang sarap-sarap sa pakiramdam na wow, hindi mo ma-explain yan, explainable sa ano lang yan, sa parang may seaside lang pa lang yan, pero pwede kang bumaba at mag-apak-apak sa mga stones. And later, last time, umakyat kami dun sa pinakatuktok para makita mo talaga yung overview ng area. Kaya, mapapabulong ka na lang ng thank you, Lord. Thank you, Lord, sa isa na namang pagkakataon na dumating sa buhay ko na makita ko ang mga creation mo. Bye!